Si Lin Shuang isang masayang asawa na tila may perpektong buhay na may marangyang mansyon. Ang kanyang asawa na si Wei Ming ang pinuno ng isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Sa kasamaang palad walang bagay sa buhay ang perpekto. Ang magagandang buhay may asawa ni Lin Shuang ay nagsimulang gumuho. Nang makita niya sa damit ng kanyang asawa ang isang eksklusibong hikaw na pagmamayari ng sekretarya at mistress ng kanyang asawa. Tumingin siya sa internet at nakita niya ang isang larawan ng isang babae na may magandang manicure na hawak ang mga hikaw na ito sa kanyang mga kamay. Papunta siya sa opisina ng kanyang asawa, maingat niyang pinagmasdan ang mga manicure ng lahat ng kababaihan na nagtatrabaho sa kumpanya ngunit wala siyang nakita. Sa kanyang pagsisiyasat nalaman ni Lin Shuang na ang kanyang asawa ay nagparehistro ng isang silid sa hotel sa kanyang pangalan. Kinabukasan ay pumunta si Lin Shuang sa klase ng yoga, kung saan hindi sinasadyang nakilala niya si Jiang Shi na may parehong manicure tulad ng sa larawan. Sa halip na makisalamuha sa kabit ng kanyang asawa, nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan. Nang malaman niya ang lahat ng ito pinayuhan siya ng kaibigan na huwag hiwalayan ang kanyang asawa. Dahil sa kasong ito ang kanyang ideal at ligtas na buhay pati na rin ang katatagan ng ekonomiya ay guguho sa isang iglap. Sa lalong madaling panahon ang sitwasyon ay nagiging mas masalimuot. Dahil ginugugol ni Wei Ming ang lahat ng ipon na nakalaan para sa pag-aaral ng kanyang anak para makabili ng villa para sa kanyang mga magulang. Nalabis ang pagkadismaya ni Lin Shuang. Isang gabi ay napansin niya na ang damit ng kanyang asawa ay amoy pabango ng ibang babae. Ang ibig sabihin ay nakikipagkita pa rin ito sa kanyang kabit. Kinaumagahan ay nakipagkita si Lin Shuang kay Jiang Shi at hiniling sa kanya na iwan ang kanyang asawa. Ang kabit at mahigpit na sumasalungat at walang intensyon na makipaghiwalay. Na nagsasabi na sila ni Wei Ming ay nagmamahalan sa isa't isa. Umuwi si Lin Shuang at nakatanggap ng isang package, kung saan nakahanap siya ng isang maganda at eleganteng damit para sa nalalapit na salusalo. Nang makita ito, napagtanto niya na ang damit ay mas maliit at talagang hindi para sa kanya kundi para sa kabit ng kanyang asawa. Sa kabila nito si Lin Shuang ay pumupunta sa party na nakasuot ng magandang damit at nagpapanggap na siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Ang babae ay nakakaramdam ng awkward dahil hindi nila naiintindihan kung paano naging posible na isuko ang lahat upang maging isang may bahay kaya umuwi siya ng maaga. Kinabukasan hindi nakatulog ng maayos si Lin Shuang dahil sa pagsigaw ng kanyang anak na nagkaroon ng pantal sa buong katawan nito. Dinala agad ni Lin Shuang ang kanyang anak sa hospital. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang asawa upang ipaalam sa kanya ang nangyari. Ngunit hindi nito sinasagot ang telepono dahil sa pakikipag-date nito sa kanyang kabit. Noong madaling araw ay umuwi ang mag-ina nang hindi naghihintay sa kanyang asawa. Nang dumating ang kanyang asawa, pinagsabihan ni Lin Shuang ang asawa nito sa hindi pagsagot sa telepono sa oras na kailangan siya ng kanyang anak. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, ibinenta ni Lin Shuang ang kanyang engagement ring sa halagang $700 at nakipagkita sa isang sikat na babae na nagtatrabaho bilang isang abogado. Si Lin Shuang ay hindi lamang humihingi sa kanya ng diborsyo kundi pati na rin ang tungkol sa maselang problema na siya ay walang trabaho at walang pinagkukunan ng kita. Dahil sa kung saan siya ay maaaring hindi karapat-dapat para sa pangangalaga ng kanyang sariling anak. Maaari lang gamitin ni Lin Shuang ang mga ari-arian na nakuha niya sa panahon ng kasal. Ngunit sa kasamaang palad ginastos na lahat ng kanyang asawa. Kaya si Lin Shuang ay hindi makakakuha ng kahit isang sentimo kung sakaling magdiborsyo sila. Dahil dito ipinapayo ng abogado na maghintay ng ilang sandali para makaipon ng mga bagong ari-arian ang asawa. At makahanap ng disenteng trabaho bago maghain ng diborsyo. Ilang sandali matapos ang lahat ng ito, ang mismong pagkikita ni Lin Shuang at ng kabit ng kanyang asawa ay naganap. Hiniling ni Lin Shuang kay Jiang Shi na tulungan siya sa pangangalaga ng kanyang anak at ibalik ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Pagkatapos nito ay papayag siyang makipagdiborsyo at iwanan ang kanyang asawa. Si Jiang Shi ay hindi handang gumawa ng konsesyon at hindi makibahagi sa pera ng mayaman dahil siya ay isang pulubi at kabilang sa pinakamababang uri ng lipunan. Naninirahan siya sa isang halos abandonadong apartment kasama ang kanyang nakababatang kapatid na patuloy na naglalaro ng computer video games. Kung tutusin lahat ng kanyang mamahaling damit na alahas at handbag ay mura lang. Kaya walang balak si Jiang Shi na ibigay kung ano man ang mayroon si Wei Ming. Sa susunod na umaga ay sinubukan ni Lin Shuang na maghanap ng trabaho. Nagbago ang lahat sa sandaling makita niya ang isang lalaki na naghahanap ng taxi.
Si Lin Xuang ay nag-aalok ng kanyang tulong at napagtanto na siya ay magaling kaya nagpasya siyang maging driver ng taxi. Samantala ang asawa ni Lin Xuang ay pumunta sa isang business party para kumuha ng kontrata at nangako kay Jiang Shi ng promosyon kung tutulungan siya nito. Tinanggap ni Jiang Shi ang alok ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pinilit siya ng lalaki sa party uminom. Nang si Jiang Shi ay lasing na ang isa sa mga lalaki ay dinala siya sa kanyang bahay. Ngunit sa kabutihang palad ay nakita sila ni Lin Xuang at tinulungan niya ang kabit ng kanyang asawa. Kinaumagahan na laman ni Jiang Shi na hindi siya ang na-promote, kundi isang katrabaho. Dahil dito labis na ikinagalit niya at nagpasya siyang bigyan ng iskandalo ang kanyang kasintahan. Ngunit naniniwala si Wei Ming na ang kanyang kasamahan ay higit na kwalipikado at karapat-dapat dito. Nangako si Wei Ming sa babae na malapit na niya itong e-promote. Ngunit nagsimulang magduda si Jiang Shi na mapagkakatiwalaan si Wei Ming. Samantala si Lin Xuang aksidenteng nakilala niya ang isang dating kaibigan at kaklase sa kolehiyo na si Gu Shu na isang matagumpay na negosyante. Ngunit itinatago niya ang tagumpay kay Lin Xuang dahil sa umiibig siya kay Lin Xuang mula pa noong unang araw na magkakilala sila. Samantala nagiging mahirap ang buhay ni Jiang Shi habang siya ay umuupa ng apartment ay wala siyang pera pambayad sa upa. Sa lalong madaling panahon ang kanyang kasintahan ay nag-promote sa kanya at inilipat sa ibang departamento. Kasabay nito ng ama ni Lin Xuang ay dinala sa hospital dahil nabalian ito ng paa. Nang makita ang kanyang ama, natuklasan ni Lin Xuang na tinulungan sila ni Gu Shu kaysa sa kanyang asawa. Pagkatapos humiling ang kanyang asawa na huminto sa kanyang trabaho bilang isang driver ng taxi upang asikasuhin ang mga gawaing bahay. Sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol dito ngunit sila ay tumanggi na hindi patas na siya ay huminto sa kanyang trabaho. Napagtanto niyang wala na siyang oras na dapat sayangin si Lin Xuang ay nagpasya na maghanap ng magandang trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Pumasok siya sa ilang mga panayam, ngunit ang mga pinuno ng kumpanya ng teknolohiya ay hindi sigurado sa kanyang mga kwalifikasyon. Dahil siya ay walang karanasan at hindi pa nagtrabaho. Ilang araw makalipas ang mag-asawa ay pumunta sa isang party kasama ang kanilang anak na babae. Sa isang punto ang batang babae ay nagsimulang mangati na nagpakaba kay Lin Xuang. Lalo siyang kinakabahan nang makita niya si Jiang Shi na sumulpot sa party na nakasuot ng magandang damit. Sa kabila ng atensyon niya hindi siya pinansin ni Wei Ming at pag-uwi niya ay kinumbinsi niya ang kanyang asawa na hindi na niya ito pagtataksilan muli. Para ipakita ang kanyang katapatan, inilipat ni Wei Ming ang kalahating $1,000,000 para sa pag-aaral ng kanyang anak. Kinabukasan nagkita si Lin Xuang at ang kabit ng kanyang asawa para pag-usapan ang nangyari. Pinayuhan ni Lin Xuang ang babae na humanap ng sariling kaligayahan. Ngunit mahal ni Jiang Shi ang kanyang kasintahan at handang gawin ang lahat upang makasama niya ito. Samantala ang mga bagay sa kumpanya ni Wei Ming ay nagsimulang lumala at ito ay nakakaapekto sa parehong negosyante at sa kanyang kasama. Sa isang punto ay nagkaroon ng leak ng impormasyon na humantong sa isang malaking pagkalugi sa pananalapi. Si Lin Xuang ay nagtatanong kay Jiang Shi para tulungan siyang maghanap ng ebidensya para ilantad ang maruming negosyante sa kumpanya. Sa araw ding iyon ay nakatanggap si Lin Xuang ng balita na siya ay kinuha bilang isang assistant sa isang kumpanya. Nagmamadali siya doon at nalaman na ito ay dahil kay Gu Shu. Samantala iniimbitahan ni Wei Ming si Jiang Shi sa isang marangyang restaurant kung saan siya humingi ng tawad at nangako na hindi na niya ito pagtaksilan muli. Hindi tulad ng kanyang asawa, ang walang muwang nakabit ay naniniwala sa mga salita ni Wei Ming at tinanggal ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa data leak upang walang makaalam na ito ay ginawa ni Wei Ming. Sinabihan siya ni Lin Xuang na gumising sa katotohanan, ngunit walang silbi dahil si Jiang Shi na masyadong nabulag sa pag-ibig na nauuwi sa panibagong alitan. Ang bulag na kaligayahan ni Jiang Shi ay panandalian lamang. Dahil pagkalipas ng ilang araw ay hiniling ng kanyang kasintahan na gumawa ng isang patagang audio recording kasama ang kanyang kasosyo sa negosyo upang ilantad siya. Ang plano ni Wei Ming gumana. Ngunit alam na alam ng lahat ng mga katrabaho kung sino ang nag-set up sa isa sa mga negosyante. Sa susunod na araw ang mga kasamahan ay tumingin kay Jiang Shi at nagsimulang umiwas sa pakikisalamuha sa kanya na labis na nasaktan ang babae. Samantala si Lin Xuang ay naglalakad sa parke at biglang napansin ang mga pink na bola at mga arrow na nagtuturo sa kanya sa isang tiyak na daan. Narating ng babae ang unibersidad kung saan nakilala niya ang kanyang asawa na napapaligiran ng daan-daang mga lobo. Si Wei Ming ay hindi lamang naghanda ng isang celebratory surprise kundi pati na rin ang magbigay ng singsing at mag-alok na i-renew ang kanilang kasal.
Si Jiang Shi na nakita ang mga larawan ng mga nangyayari online at nakipagkita kay Lin Xuang para pag-usapan ang kanyang aksyon. Si Lin Xuang ay umamin na pumayag siya sa proposal, ngunit para lamang panatilihin ang mukha ng isang relasyon. Sa gabi si Jiang Shi ay nakatanggap ng regalo mula sa kanyang kasintahan at nakipag-date sa kanya sa isang marangyang restaurant. Pagkatapos ng hapunan at ilang inumin ang magkasintahan ay nanumpa ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit napagtanto ni Jiang Shi na sinasamantala lang ng lalaki ang kanyang kakulaitan at pagkabulag. Sa sumunod na umaga si Jiang Shi na napagtanto na ginamit lang siya ni Wei Ming. Dahil nalaman ng kumpanya na binura niya ang importanteng impormasyon, ngunit walang ginawa si Wei Ming para protektahan siya. Habang napansin ng kapatid na hindi pa umuuwi si Jiang Shi at hinanap na nila ito kasama si Lin Xuang. Hindi nagtagal ay nakita nila itong lasing sa isang bar na nangangarap ng paghihiganti laban kay Wei Ming na nagtaksil sa damdamin niya. Handa si Jiang Shi hindi lang tumulong kay Lin Xuang kundi gawin din ang lahat para sirain ang manlolokong si Wei Ming. Sa sumunod na araw ay sinabi ni Wei Ming kay Jiang Shi na tutulungan niya itong makahanap ng bagong trabaho. Ngunit galit na galit ang reaksyon ng babae na nangako na gagawin niya ang lahat para pagsisihan niya ang ginawa nito. Kinaumagahan ay lumabas si Jiang Shi sa opisina na nakabihis at nakangiti na nakakaakit ng atensyon ng maraming kasamahan. Ilang sandali pa ay opisyal na pinaalis ni Wei Ming ang assistant na pinilit siyang mag-impake ng kanyang mga bag at umalis sa opisina. Samantala si Lin Xuang kasama ang kanyang anak na babae at ang mga magulang ng kanyang asawa ay nag-e-enjoy sa bakasyon. Nang biglang dalawang tulisan ang lumitaw sa bahay na hinihiling sa ama ni Wei Ming na bayaran sila ng kanyang utang. Nakita ng magulang ng babae kung ano ang nangyayari at nagpas siyang mamagitan. Ngunit ang ama ni Wei Ming ay biglang nagkasakit at bumagsak sa sahig pagkatapos ay dinala siya sa hospital. Sa parehong araw ay dumating sa kumpanya ni Wei Ming ang isang bagong empleyado na nagngangalang Joyce. Isang magandang babae na nakakaakit ng atensyon ng lahat kasama na si Wei Ming. Lumabas na si Joyce ay hindi lamang isang malakas at demanding na babae kundi anak din ng isang makapangyarihang tao. Matapos itong malaman si Wei Ming ay handang makipagtulungan at tumulong sa kanya sa tuwing kailangan niya ito. Samantala ang relasyon ni Lin Xuang at Jiang Shi ay nagiging mas mabuti. Habang si Hai na kapatid ni Jiang Shi ay may gusto kay Lin Xuang at nagpas siyang magpa-impress sa kanya. Si Hai ay kumuha ng trabaho bilang isang real estate agent at sinubukang kilalanin si Lin Xuang at ang kanyang anak na babae. Ilang sandali si Wei Ming at Gu Shu ay nagkita upang pag-usapan ang posibleng pakikipagtulungan sa pagitan ng kanilang mga kumpanya. Si Gu Shu ay nag-invite din kay Jiang Shi bilang isang may karanasan at propesyonal sa pagpupulong. Sinamantala ni Wei Ming ang pagkakataon at ipinagmalaki na siya ang nagturo sa babae ng lahat ng kanyang nalalaman sa kanyang sarili. Sa panahon ng negosasyon ay iginiit niya na dapat ayusin ng kumpanya ni Wei Ming ang kontrata sa lalong madaling panahon. Napagtanto na siya ay nasa mahirap na posisyon, hiniling ni Wei Ming kay Jiang Shi na bumalik sa kumpanya at tulungan siyang malutas ang problema na ito. Sa ibang pagkakataon nagkita si Wei Ming at si Joyce na bumili sa kanya ng cake bilang karangalan sa kanyang kaarawan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa buhay at maliit na mga problema. Ang kagandahan ng babae ay nagsimulang makaramdam ng simpatsya para sa lalaki. Makalipas ang ilang araw ay ipinaalam ni Jiang Shi kay Lin Xuang na mayroon bagong kabit ang asawa nito at ito ay si Joyce. Si Lin Xuang ay hindi na nagulat at hindi na nagre-react sa mga balita. Napagtatanto niya na gumagamit lang siya ng mga tao at isa na dito si Joyce. Dahil ang babae ay anak ng isang maimpluwensyang lalaki na ang ibig sabihin ay gagamitin ni Wei Ming ang kanyang kamangmangan para e-promote ang kanyang sariling negosyo. Sa araw ding iyon ay nagtipon si Hai ng kanyang lakas ng loob at ipinagtapat ang kanyang damdamin kay Lin Xuang. Si Lin Xuang ay mas matanda kaya tinanggihan niya ang lalaki at nag-alok na maging kaibigan na lang sila. Makalipas ang ilang araw ay pumasok si Lin Xuang sa kanyang bagong lugar ng trabaho at sa una ay nakaramdam ng matinding takot. Ngunit mabilis siyang nakikibagay at nakahanap ng karaniwang wika. Hindi nagtagal, napagtanto ni Lin Xuang at Jiang Shi na hindi lamang ang pagkamuhi kay Wei Ming ang nagbubuklod sa kanila kundi ang tunay na pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila. Isang gabi ang kaibigan at dating kaklase ay nagtapat na si Lin Xuang ang nagbigay inspirasyon sa kanya na subukan ang kanyang makakaya upang maging mas mabuting tao. Dahil siya ay isang napakatalino na estudyante sa kolehiyo at pinangarap niyang maging katulad ni Lin Xuang. Kinaumagahan sina Wei Ming at Joyce ay pumunta sa business trip kung saan sila ay magkasama.
Sinamantala ni Lin Xuang ang pagkakataon na ito at pumirma ng divorce certificate mula sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad ay ipinaalam sa kanya ng abogado na sa kabila ng kanyang matatag na trabaho ay malaki pa rin ang posibilidad na ang kanyang asawa ang makakuha ng kustodiya ng kanyang anak. Dahil sa katotohanan ito, nagpasya si Lin Xuang na maghintay ng kaunti pa para hintayin ang pinakaangkop na sandali para sa diborsyo. Habang si Joyce ay bumalik mula sa isang business trip at pumunta sa bahay ng kanyang ama. Nang malaman na ang kanyang anak na babae ay nakikipag-date kay Wei Ming, mahigpit na tumutol ang ama nito dahil may asawa na ito. Ngunit hindi sinunod ni Joyce ang utos ng kanyang ama dahil umiibig siya kay Wei Ming. Makalipas ang ilang araw ay ginanap ang isang eleganteng salo-salo kung saan lumitaw si Wei Ming at Joyce bilang partner. Sa lalong madaling panahon si Jiang Shi at Gu Shu ay lumitaw sa party na mukhang mag-asawa na ikinabigla ng mga nakapaligid sa kanila. Ang mas nakakagulat ay ang suot ni Jiang Shi ay kapareho ng damit ni Joyce na lumilikha ng tensyon sa pagitan ng mga babae. Si Jiang ay naging sentro ng figure sa koponan at sinisikap ni Wei Ming na magpakita ng simpatiya sa kanya. Samantalang si Lin Xuang ay nakikipag-usap sa kanyang katrabaho na naniniwalang si Gu Shu ay isang gwapo at matalinong lalaki na pinapangarap ng lahat ng babae. Kaya naman naaalala ni Lin Xuang ang mga magagandang sandali na nauugnay sa kanya mula sa kanyang unibersidad. Kinaumagahan ay nahak ni Lin Xuang at Jiang Shi ang cellphone ni Wei Ming, naghahanap sila ng ebidensya na naglilipat siya ng malaking halaga ng pera sa mga hindi kilalang bank account. Pagkatapos suriin ang mga dokumento ay kinumpirma ng abogado na si Wei Ming ay talagang nagnakaw ng pera na may kaugnayan sa family assets na hindi niya ibinahagi sa kanyang asawa. Ito ay iligal sa kanyang panig, at magagamit ito sa korte. Sa gabi si Joyce ay nagpahayag ng kanyang nararamdaman kay Wei Ming. Ngunit tinanggihan siya at sinabing siya ay may asawa na. Pagkatapos ng pangyayari patuloy na pinipilit ni Joyce ang kanyang mga magulang at hindi nagtagal ay ipinaalam kay Wei Ming na sumali sa kanyang kumpanya. Si Jiang Shi at Lin Xuang na alam ang lahat ng ito, ay hindi na nagulat na ang isang mayaman at gwapong lalaki ay nagawang manlinlang ng isa pang walang muwang na babae. Sa gabi pinayuhan ng ina ni Joyce na layuan ang mapanlinlang na si Wei Ming. Ngunit ang babae ay mapilit at ipinahayag na handa siyang gawin ang lahat upang mapalapit sa lalaki. Nang marinig ang pag-uusap ipinahayag ni Wei Ming na mahal niya si Joyce at gusto niyang makasama ito. Ngunit ang ina walang balak na ituloy ang pag-uusap. Maya-maya ay nagtanong si Joyce kung kailan hihiwalayan ni Wei Ming si Lin Xuang. Nangako siyang gagawin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit kasabay nito ay humiling na ilihim ang kanilang relasyon upang walang makagambala sa kanilang kaligayahan. Pagkaraan ng mga araw, ipinakilala ni Wei Ming si Joyce sa kanyang mga magulang na nag-aanunsyo na hihiwalayan niya si Lin Xuang. Sa kabila ng pagkabigla ay suportado pa rin nila ang kanilang anak. Kinaumagahan ay tinawagan ni Lin Xuang ang kanyang asawa tungkol sa hindi makabayad sa store. Inamin ng lalaki na na-block ang card niya dahil marami siyang gastos at sinadya niyang pinaghigpitan ang pag-access sa pondo para hindi siya gumastos. Sa kabila ng ugali ng asawa si Lin Xuang ay tuwang-tuwa dahil siya ay hinirang na pamunuan ang susunod na proyekto ng kumpanya. Sa gabi nalaman ni Lin Xuang na ang kanyang asawa ay bumili ng bahay gamit ang pera na pag-aari nilang dalawa. Sa sumunod na araw pumunta ang babae sa isang party kung saan hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang asawa. Nang malaman na sinamahan siya ni Joyce nagpa siya ang asawa na yakapin ang kanyang asawa na nagdulot ng selos kay Joyce. Galit na umalis si Joyce ngunit hindi nagtagal ay dumating si Wei Ming upang pakalmayan ang dalaga at ipaalam sa kanya ang sorpresa. Kinaumagahan ay pumunta ang dalawa sa isang jewelry salon para bumili ng mga singsing na pangkasal. Ngunit nakita siya ng kanyang anak at hinabol siya hanggang sa madapa ito, na nagresulta sa kanyang pagkakahospital. Sa hospital nag-away ang mag-asawa at si Wei Ming sa wakas ay nagmungkahi ng diborsyo. Ipinahayag niya na siya ang magiging tagapangalaga ng kanyang anak, sa paniniwalang hindi maaaring maging mabuting ina si Lin Xuang. Pagkatapos niyang palayasin ang kanyang asawa sa apartment at ibenta ang ari-arian na ikinagalit ni Lin Xuang. Dahil kailangan niyang maghanap ng isang bagong tirahan. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang asawa, ngunit sa palagay niya ay tama ang ginawa niya. Dahil hiwalay na sila at hindi na dapat magsama-sama. Buti na lang at nakahanap si Gu Shu ng komportableng bahay para kay Lin Xuang. Maya-maya pa ay nalaman na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Hai ay nagsara dahil sa panloloko. Bilang isang resulta ang lalaki ay may utang sa mga biktima ng isang malaking halaga ng pera.
Sa kawalan ng pag-asa na hiniling ni Jiangxi sa isa sa kanyang mga kasamahan na pahiramin siya ng pera ngunit nabigo lang siya. Sa lalong madaling panahon nalaman ni Wei Ming na ang kanyang dating asawa ang pinuno ng bagong proyekto ng kumpanya ni Gu Shu at nagpa siya na makipagkita sa kanya. Ang dating asawa ay humiling na ibukod si Lin Shuang sa proyekto ngunit tumanggi si Gu Shu dahil nagtitiwala siya sa dalaga at naniniwala sa lakas nito. Kinaumagahan na diskubre ni Lin Shuang na ang proyekto ay may mga seryosong pagkukulang na maaaring lumikha ng maraming problema para sa kanilang kumpanya. Napagtanto na siya ang may pananagutan para dito bilang manager ng proyekto, ang babae ay nagpa siya na magbitiw. Sa ibang pagkakataon ay nalaman ni Lin Shuang na ang kanyang kamag-anak ay kinuha ang kanyang anak na babae sa paaralan nang hindi kumukonsulta sa kanya. Sa pagtatangkang mahanap ang kanyang anak, si Lin Shuang ay nakikipagkita sa kanyang asawa at hiniling na malaman kung nasaan ang anak nito. Ang asawa ay tumangging magsabi ng totoo, ngunit ipinangako niya na hahayaan niya silang magkitang muli ang anak nito kung pipirmahan ni Lin Shuang ang kasunduan sa diborsyo nang walang natatanggap na kahit ano. Matapos malaman ang lahat ng ito ay nagpa siya si Jiangxi na makipagkita kay Joyce, upang bigyan siya ng babala tungkol sa kung ano talaga si Wei Ming. Dahil siya ay tulad ni Joyce na isang kabit sa mahabang panahon at napagtanto niya na kaya niyang magtaksil at manlinlang. Sa kabila ng mapang-akit na pananalita ni Jiangxi, hindi siya pinaniwalaan ni Joyce. Kinagabihan ay nakipagkita siya sa kanyang ama, ngunit tinanggihan niya ang kanyang anak dahil sa relasyon nito kay Wei Ming. Ilang sandali pa nakipagkita si Joyce kay Wei Ming. Sinabi niya kay Wei Ming na mayroon siyang isang buwan para makipagdiborsyo sa asawa nito. Dahil kung hindi ay tatapusin nila ang relasyon at magsisimula siya ng malalaking problema. Makalipas ang ilang araw ay nag-organisa si Wei Ming ng engagement dinner kasama si Joyce. Ngunit nag-ambala sila ni Lin Shuang na galit na nagpaalam sa lahat ng naruroon na kinuha ng kanyang asawa ang kanyang anak. Sa lalong madaling panahon nang malaman ng lahat ang tungkol dito, kasama na ang mga may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Wei Ming. Nagpa siya ang board of directors na gumamit ng pinansyal na parusa, ngunit patuloy na nanatiling malapit si Joyce sa lalaki sa kabila ng lahat ng problema at pag-aaway sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay nakipagpulong ang mag-asawa sa kanilang mga abogado upang pag-usapan ang kanilang nalalapit na diborsyo. Nais ni Lin Shuang na makita ang kanyang anak, ngunit si Wei Ming ay handa lamang na gawin ito sa kondisyon na isuko niya ang lahat ng property nito. Si Lin Shuang ay pumayag para lang makita ang anak nito at official na divorce ang dalawa. Pagkaraan si Lin Shuang at Jiangxi ay nagsimula ng kanilang negosyo, na dinadala lahat ng dating katrabaho nila. Si Joyce ay masaya dahil si Wei Ming ay sa kanya na. Ipinaalam ng babae na siya ay buntis ngunit ang lalaki ay hindi nagpapakita ng emosyon. Mamaya opisyal na binuksan ni Lin Shuang ang isang maliit na kumpanya ng teknolohiya na ang misyon ay gawing mas madali ang buhay ng kababaihan. Patuloy rin na bumubuti ang relasyon ni Lin Shuang at Gu Shu. Kinaumagahan si Gu Shu ay nagbigay ng payo kay Lin Shuang upang ang dalaga ay madala ang kumpanya sa susunod na antas. Habang siya ay patuloy na gumugugol ng mas maraming oras kasama si Lin Shuang. Ang lalaki ay nagluluto ng kanyang tanghalian at tinutulungang kumbansihin ang isang sikat na programmer na sumali sa kanyang kumpanya. Maya-maya ay pumunta si Wei Ming sa mall kasama ang kanyang anak. Ang bata ay hindi inaasahang nagsabi sa kanyang ama na sina Lin Shuang at Jiangxi ay matalik na magkaibigan. Salamat dito na pagtanto ng lalaki na ang lahat ng kanyang mga problema ay binalak ng mga babae na nagpa siya na maghayganti sa kanya. Samantala si Lin Shuang ay nakilala si Joyce at pilit siyang iniinsulto nito. Ngunit magalang na nagpasalamat si Lin Shuang sa pagtulong sa kanya na tanggalin ang dating asawa at pinayuhan itong maging mas maingat sa kanya. Dahil ang lalaking ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Pagkatapos na maghanda sina Wei Ming at Joyce para sa isang engranding kasal, ngunit hindi pinansin ng mga magulang ng babae ang kaganapan at hindi sinasagot ang mga tawag sa telepono ng kanilang anak. Sa isang punto ay nagpa siya si Joyce na sumuko sa kasal, ngunit huli na ang lahat nang dumating ang mga magulang ng lalaki. Dumating din ang kanyang mga magulang upang manood ng kasal. Nangangako ang mga magulang ni Joyce na sisirain niya ang kanyang asawa kung susubukang saktan ni Wei Ming ang kanilang anak. Habang si Lin Shuang ay nagkaproblema sa negosyo, dahil bilang boss, ito ang pinakamahirap na trabaho. Si Gu Shu na gustong suportahan si Lin Shuang nagpa siya siyang mamuhunan sa kanyang kumpanya. Sa lalong madaling panahon nagpa siya ang mga magulang ni Wei Ming na lumipat sa bahay ng kanilang anak. Ito ay nagdudulot ng maraming problema sa loob ng bahay.
Kaya nangako si Wei Ming sa kanyang mga magulang na hahanap ng bagong tahanan. Sinubukan ni Lin Xuang na maghanap ng mga investor, pero walang interesado sa kanyang kumpanya na ikinadismaya ng dalaga. Makalipas ang ilang araw ay nalaman niyang may lumitaw na kumpanya na handang mamuhunan sa kanya at makipagtulungan. Si Lin Xuang ay labis na nasasabik at masaya na ang kanyang mga pagsisikap at dedikasyon ay sa wakas ay nagbunga. Sa gabi ay nagpa siya si Gu Shu na ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Lin Xuang. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ang isang tawag sa telepono. Kinabukasan muli niyang sinubukang sabihin ang kanyang nararamdaman at naghanda ng maliit na birthday cake. Ngunit si Gu Shu ay walang lakas ng loob kaya nagalit siya sa kanyang sarili. Sa gabi narinig ni Joyce ang pag-uusap ng asawa at napagtanto niyang naglalabas siya ng mahalagang impormasyon sa ibang kumpanya na maaaring makinabang sa kanya. Nag-aalala ang dalaga dahil baka magkaproblema siya sa batas. Ngunit ayaw makinig ni Wei Ming sa kanyang paliwanag. Kinaumagahan nakipagkita si Lin Xuang sa isang university professor na nag-imbite sa kanya sa isang conference. Nandoon pala si Gu Shu na nagbibigay ng lecture at minsan ay natanong siya tungkol sa kanyang personal na buhay. Umamin ang lalaki na 15 years na siyang may gusto sa isang babae. Nabigla si Lin Xuang dahil napagtanto niya na ito ay tungkol sa kanya. Pagkatapos ng komperensya na nakakuha ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa babae. Ngunit natatakot silang magsimula ng bagong relasyon. Pagkatapos ng isang mahirap na diborsyo sa kanyang dating asawa, humihiling siya sa lalaki na maghintay ng ilang sandali upang hayaan siyang mag-isip. Hinihimok siya ni Jiang Shi na pakinggan ang kanyang puso upang hindi niya pagsisihan ang desisyon sa hinaharap. Samantalang si Wei Ming ay nalasing sa party at hindi pinapansin ang mga tawag ni Joyce. Pagka-uwi ni Wei Ming si Joyce ay nagpapakita ng pag-aalaga at atensyon kahit na siya ay galit sa kanya. Si Wei Ming na lasing na nagsasalita tungkol sa kung paano si Lin Xuang ay isang napakagandang asawa na ikinainis ni Joyce. Ilang araw pagkatapos ng isang teknikal na pagpupulong sa pagsusuri ay gaganapin upang subukan ang pagganap ng mga imbensyon at ang kanilang kakayahan na manalo sa marketplace. Sa panahon ng pagsubok ay nanalo ang kumpanya ni Lin Xuang. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nasa huling rank sila na ikinagagalit ng babae. Ang team ni Lin Xuang ay hindi sumuko at nagpas siyang magsumikap upang maabot ang tuktok. Kasabay nito ang magulang ni Joyce ay pinilit si Wei Ming na pumirma sa isang prenuptial agreement, kung saan sumasang-ayon siya na ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay pagmamay-ari ng kanyang asawa. At kung sakaling maghiwalay ay kukunin nito ang karamihan sa kanyang pera at property. Samantalang ang kumpanya ni Lin Xuang ay patuloy na lumalago at nakahanap ng mga bagong sponsor. Gumaganda rin ang relasyon ni Lin Xuang at Gu Shu. Ngunit hindi pa handa ang babae sa isang relasyon. Hindi nagtagal ay nasa problema si Wei Ming dahil nagsimula na ang mga pulis sa pag-iimbestiga sa kasong panloloko na ginagawa niya nitong mga nakaraang taon. Humingi siya ng tulong sa ama ni Joyce, ngunit tinanggihan siya dahil ayaw niyang makasama ito sa kulungan. Maya-maya pinakiusapan ni Wei Ming ang buntis na si Joyce na kausapin ang ama nito. Ngunit nakita niya ang tunay na mukha ng kanyang asawa at tumanggi din itong tulungan. Galit na ipinahayag ni Wei Ming na nagsisisi siya na pinakasalan ang dalaga. Lumabas si Joyce ng bahay nang bigla itong manganak. Si Lin Xuang at Jiang Shi na nagkataong nasa malapit ay tinulungan si Joyce kung saan ipinanganak ang kanyang anak. Matapos malaman ang tungkol sa maruming pakikitungo ni Wei Ming ay inirecord ni Jiang Shi ang kanyang pakikipag-usap sa isa pang negosyante sa kanyang cellphone. Nang mapansin niya ito hinabol niya ang babae at hiniling na tanggalin ang video o kung hindi ay mapupunta siya sa kulungan. Si Jiang Shi binibigyan ng disenteng pagtanggi si Wei Ming at umalis. Ngunit hindi nagtatapos doon ang kanyang mga problema. Napagpasyahan ni Joyce na makipagdiborsyo at hindi niya hahayaang makita ng kanyang asawa ang kanilang anak. Si Wei Ming ay sumusubok na tumutol ngunit ang mga maimpluwensyang magulang ni Joyce ay hindi siya pinahintulutan. Sa desperasyon ang lalaki ay pumunta sa parke kung saan naalala niya ang mga masasayang sandali kasama ang kanyang unang asawa at anak. Kinaumagahan sa wakas ay sinabi ni Lin Xuang ang oo kay Gu Shu. Pagkatapos ay naging masayang pamilya sila. Nang maglaon nakita sila ni Wei Ming at napagtanto na nawala sa kanya ang lahat. Kaya naman isinuko niya ang sarili sa mga pulis para makulong at managot sa kanyang mga krimen. Sa lalong madaling panahon matapos maging mag-asawa sina Lin Xuang at Gu Shu at lumilikha sila ng isang prestihiyosong kumpanya ng teknolohiya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.